Lumaki si Clarissa sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok sa Quezon. Doon, ang bawat araw ay tila pagsubok para sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na umaasa lamang sa ani ng palay at kaunting gulay. Samantalang, ang kanyang ina naman ay naglalaba at naglalako ng kakanin sa kapitbahay upang kahit papaano ay madagdagan ang kita. Ang tahanan nila ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na halos sumasayaw kapag malakas ang hangin. Sa murang edad, nasanay na si Clarissa sa buhay na walang kasiguruhan. Bago pumasok sa eskwela, kailangan niyang magsalok ng tubig mula sa poso na kalahating kilometro pa ang layo. Sa gabi, madalas na gasera lamang ang ilaw habang nagsusulat siya ng assignment. Ngunit kahit ganon, hindi kailanman sumuko si Clarissa sa kanyang pangarap. Pangarap na isang araw ay makasuot ng puting uniforme at maging nurse. Isang trahedya ang lalo pang nagpursige kay Clarissa. Nang siya'y nasa ika-11 baitang, nagkasakit lang malubha ang kanyang ina. Simpleng ubot-sipon lamang ang simula, ngunit kalaunan ay naging pulmonya. Dahil walang sapat na pera, inantala ng pamilya ang pagdadala sa ospital. At nang sa wakas ay naipasok na nila ito, huli na ang lahat. Nakaupo si Clarissa sa gilid ng kama ng kanyang ina. Hawak ang malamig na kamay nito. Nang bigla na lang itong bumigay, "Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, anak." Mahina ngunit malinaw na wika ng kanyang ina bago tuluyang pumikit. Hindi na nakasagot si Clarissa. Puro hikbi at luha lamang ang nailabas niya. Ang gabing iyon ang nagtanim ng matibay na panata sa kanyang puso. Hindi na dapat may mamatay pa dahil sa kakulangan ng maayos na pag-aalaga. Mula noon, mas lalo siyang nagsikap. Kahit pa madalas siyang nilalait ng mga kaklase dahil sa kanyang luma at kupas na uniforme, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. "Uy Clarissa, mukhang basahan na yung gamit mo." Kantyaw ng isang kaklase habang nasa silid-aralan. Ngunit matapang siyang ngumiti. "Mas mahalaga sa akin na matuto kesa sa itsura ng damit ko." Sagot niya na ikinatahimik ng iba. Dumating ang panahon na nakapagtapos siya ng high school at nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo ng nursing sa lungsod. Ngunit isang malaking problema ang sumalubong. Saan siya kukuha ng pangmatrikula? "Anak, hanggang dito na lang siguro tayo," wika ng kanyang ama habang nakatungo. Hawak-hawak ang papel ng resulta. Wala na tayong ipon, halos utang na ang lahat ng ginagamitan natin. Lumapit si Clarissa at hinawakan ang balikat ng ama. "Tay, hindi ako susuko. Kahit anong trabaho papasukin ko. Magiging nurse ako kahit gaano kahirap." At ganoon na ang nangyari. Lumuwas siya sa Maynila, dala ang iilang damit at matinding determinasyon. Nagtrabaho siya bilang service crew sa isang fast food chain tuwing gabi. Habang umaga naman ay nasa klase. Madalas ay 3 oras lang ang tulog niya. At kung minsan ay halos himatayin siya sa pagod. Ngunit hindi siya nagreklamo. "Clarissa, sigurado ka bang kaya mo to?" Tanong ng kaklase niyang si Maribel. Minsan nakita siyang nakatulog sa library habang bukas pa ang libro. "Kaya ako, Bel, kailangan ko," tugon ni Clarissa. Sabay haplos sa litrato ng kanyang ina na lagi niyang bitbit. Habang nag-aaral, hindi rin niya nalilimutan ang kapatid niyang si Miguel na naiwan sa baryo. Si Miguel ay may mahinang katawan at madalas dapuan ng sakit. Kada sahod niya sa trabaho, pinapadala niya agad ang kalahati pauwi para sa gamot at pagkain ng kapatid. Kaya halos wala na siyang natitira para sa sarili. Minsan 1 pirasong tinapay na lang ang kanyang hapunan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa inuupahang maliit na kwarto, tumawag ang kanya't ama. "Anak, si Miguel. Nilagnat na naman, wala kaming pambili ng gamot." Napahawak siya sa ulo. "Tay, bukas pa ang sahod ko. Pero gagawa ako ng paraan, mangungutang muna ako sa kasama ko." Hindi man niya nakikita, ramdam ni Clarissa ang lungkot sa tinig ng kanyang ama. Ngunit sa puso niya, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Paglipas ng ilang taon, nakapagtapos si Clarissa bilang nurse. Ngunit hindi na tapos ang kanyang laban dito. Mahirap humanap ng trabaho, lalo na't wala siyang koneksyon. Madalas kapag nakikita ang kanyang address sa baryo, pila ba agad siyang tinatanggihan ng mga ospital. "Pasensya na, Miss De La Cruz.
pero mas pinipili namin ang may karanasan na. Paulit-ulit na linya ng mga HR personnel. Ilang buwan siyang walang trabaho, ngunit hindi siya tumigil. Pinagpatuloy niya ang mga sideline bilang caregiver at nagbantay ng mga pasyente sa bahay para lamang kumita. Doon siya unang nakakita ng mga totoong pagsubok sa pagiging nurse. Puyat, pasyente na mainitin ng ulo at pamilya na minsan ay walang tiwala. Ngunit natutunan niyang gawing sandata ang kanyang pasensya at malasakit. Hanggang isang araw, isang tawag ang nagbago ng kanyang kapalaran. Miss Clarissa de la Cruz? Tanong ng boses mula sa kabilang linya. Opo, ako po. Nag-aalok kami ng posisyon bilang private nurse para sa isang kilalang negosyante. Malaki ang tiwala namin sa inyo dahil sa inyong rekomendasyon mula sa mga dati ninyong inalagaan. Napakapit siya sa telepono. Halos hindi makapaniwala. Private nurse po? Sino po ang pasyente? Si Don Armando Alvarez, isang kilalang bilyonaryo. Gusto niyang may personal nurse na magbabantay sa kanya araw at gabi. Napatulala si Clarissa. Ang pangarap noon pa man ay tila abot langit, ngayoy unti-unti nang bumababa sa kanyang kamay. Sa isip niya, naalala niya ang pangako sa kanyang ina, na balang araw, magsusuot siya ng uniforme hindi lamang bilang nurse, kundi bilang isang tagapagligtas ng buhay. At iyon ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Mag-aalas 10 ng umaga nang unang tumuntong si Clarissa sa napakalawak na tarangkahan ng mansyon ng mga Alvarez. Ang malalaking haligi ng gate ay yari sa bakal na may disenyo ng agila at sa likod nito'y makikita ang mahabang driveway na tila hindi nauubos. Ikaw ba ang ipinadala para magbantay sa akin? Mahinang wika niya. Lumapit si Clarissa at magalang na tumango. Opo, Don Armando. Ako po si Nurse Clarissa de la Cruz. Ako po ang inatasang magbigay ng pangangalaga sa inyo. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Mabuti. Sana'y totoo ang sinasabi nila na ikaw ay masipag at tapat. Dito hindi lang kalusugan ang nakasalalay, kundi pati tiwala. Ramdam ni Clarissa ang bigat ng tinig nito. Parang may ibang kahulugan ang sinabi. Tila hindi lamang pisikal na sakit ang kanyang babantayan. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng elegante. Makinis, nakasuot ng mamahaling damit at may alahas na kumikislap. Siya si Isadora, ang asawa ni Don Armando. Sa magkabilang gilid, nakahilera ang mga punong kahoy na animoy bantay sa bawat dadaan. Hindi niya maiwasang kabahan. Ito ang unang pagkakataon na papasok siya sa mundo ng mayayaman. Huminto ang taxi sa harap ng mansyon. Lumabas si Clarissa, dala ang maliit na maleta at ilang pirasong gamit. Tiningnan siya ng gwardiya at sinuri ang kanyang pangalan sa listahan. Ah, kayo po pala ang bagong private nurse ni Don Armando. Pumasok na po kayo. May naghihintay na sa loob. Habang naglalakad siya papasok, pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng engrandeng estruktura. Ang mansyon ay 3 palapag. May mga bintanang kasing laki ng pinto. At sa paligid ay may mga harding puno ng imported na bulaklak. Para bang ibang mundo ito kumpara sa barong-barong na kanyang kinalakhan. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng isang matandang butler na si Mang Ramon. Ikaw ba si Clarissa? Tanong nito habang seryosong nakatingin. Opo, maingat na sagot ni Clarissa. Mabuti, sundan mo ako. Naghihintay na si Don Armando sa kaniyang silid. Habang naglalakad, napansin ni Clarissa ang mga obra maestra na nakasabit sa dingding, mga chandelier na kumitislap at sahig na marmol na halos makita ang kanyang refleksyon. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, may bigat siyang nararamdaman. Tila ba may hindi nakikitang tensyon na bumabalot sa bahay. Sa loob ng silid, nakahiga ang bilyonaryo. Payat, maputla at halatang nanghihina si Don Armando. May mga tubo sa tabi ng kama at gamot na nakapila sa mesa. Tumikim ito nang makita si Clarissa. Ah, ito na pala ang bagong nurse. Malamig na sabi ni Isadora habang sinusuri si Clarissa mula ulo hanggang paa.
Masyado kang bata. Sigurado ka bang kaya mong alagaan ang aking asawa? Napalunok si Clarissa, ngunit hindi nagpatalo. Ginawa ko na po ang lahat ng pagsasanay at may karanasan po ako. Ibibigay ko ang buong kakayahan ko para sa kalusugan ni Don Armando. Umismid si Isadora. Tingnan na lang natin. At naglakad palabas na hindi man lang tumingin muli kay Clarissa. Naiwan siyang nakatayo, ramdam ang bigat ng pagtrato sa kanya. Ngunit hindi siya nagpadaig. Alam niyang bahagi ito ng kanyang laban. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Clarissa ang kanyang trabaho. Maingat niyang inasikaso ang mga gamot ni Don Armando. Tinitiyak na nasa oras ang pag-inom nito at sinamahan siya sa mga simpleng ehersisyo. Unti-unti, naging komportable si Don Armando sa presensya niya. Clarissa, wika ni Don Armando isang hapon, hindi ko alam kung makakaasa pa ako sa sarili kong pamilya. Mabuti at nandito ka. Mumiti si Clarissa. Hindi po kayo nag-iisa. Hanggat nandito ako, gagawin ko ang lahat para gumaan ang pakiramdam ninyo. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang presensya. Ang ilan sa mga kasambahay, lalo na si Letty na matagal nang nag-aalaga kay Don Armando, ay nagsimulang magsalita ng hindi maganda. Hindi ko alam kung bakit kinailangan pa ng nurse na yan. Bulong ni Letty sa isa pang kasambahay. Ako naman ang nag-asikaso kay Don Armando mulat sa pool. Narinig ito ni Clarissa habang papalabas siya ng kusina. Pinili na lang niyang hindi mag-react. Sanay na siya sa ganitong inggit at diskriminasyon. Sa tuwing naroon si Isadora, ramdam ni Clarissa ang malamig na titig at tila nakatagong puot. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang trato ng asawa sa kanya. Minsan, habang inihahanda niya ang gamot, bigla itong nagbitiw ng salita. Alam mo ba, Clarissa, marami ng nurse ang dumaan dito. Pero wala ni isa ang nagtagal. Hindi mo ba naisip kung bakit? Natigilan si Clarissa. Hindi po, senyora. Pero handa po akong manatili hanggat kinakailangan. Ngumiti si Isadora, ngunit hindi iyon ngiting mabait. Bagkus, isang ngiti na puno ng lihim. Sana nga. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting napapansin ni Clarissa na may kakaibang dinadala ang pamilya. Ang mga kasambahay ay tila laging may pinagtatalunan at si Isadora ay madalas na nakikipagpulong ng palihim sa mga abogado at kaibigan. Samantala, si Don Armando ay lalong naging dependent sa kanya, hindi lamang sa pisikal na kalagayan kundi maging sa emosyonal. Kung wala ka, Clarissa, minsan ay sabi ni Don Armando habang hinahawakan ang kanyang kamay, baka matagal na akong bumigay. Hindi alam ni Clarissa kung paano sasagot. Ngunit sa kanyang puso, batid niyang ang kanyang pagpasok sa mansyon ay hindi lamang para sa trabaho. May mas malalim na dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa mundong ito. Isang mundong puno ng lihim at panganib, ngunit maaari ring magbukas ng pintuan para sa kanyang pangarap. At doon nagsimula ang kanyang tunay na pakikibaka. Isang laban na hindi lang basta tungkol sa pagiging nurse, kundi laban para sa katotohanan at kaligtasan ng kanyang pasyente. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula si Clarissa sa mansyon ng mga Alvarez. Unti-unti na niyang nakikita ang mga bagay na tila hindi pangkaraniwan. Sa bawat araw ng kanyang pagbabantay kay Don Armando, lalo lamang niyang napapansin ang kakaibang kilos ng asawang si Isadora. Bagamat bihira itong magpakita ng malasakit sa kalagayan ng asawa, sobra naman ang pagiging istrikto nito pagdating sa pagkain at inumin ng matanda. Isang umaga, habang inaayos ni Clarissa ang mga gamot ni Don Armando sa mesa, biglang dumating si Isadora na may dalang tray ng almusal. Ako na ang bahala sa pagkain ng aking asawa, malamig nitong sabi. Paglapit niya sa mesa, kinuha niya ang kanin at ulam mula sa kusina at personal na inilagay sa plato ni Don Armando. Napansin ni Clarissa na masyado itong maingat at laging siya mismo ang humahawak sa pagkain bago ito makarating kay Don Armando. Hindi siya agad nag-isip ng masama, ngunit nagsimula na siyang magtaka. Sa mga sumunod na araw, nadagdagan ang kanyang obserbasyon. Tuwing dumarating si Isadora sa kusina, palaging naguutos ito ng kakaiba sa mga kusinero.
Siguraduhin mong ihiwalay ang pagkain ng aking asawa. Madiing bili ni Isadora kay Chef Leo, ang matandang kusinero ng mansyon. Walang ibang dapat hahawak niyan kundi ako. Si Chef Leo ay tumango lang, halatang sanay na sa ganitong utos. Ngunit para kay Clarissa, isa itong bagay na kahina-hinala. Habang pinagmamasdan niya mula sa pintuan, hindi niya maiwasan magtanong sa sarili. Bakit kailangan pang ihiwalay? Hindi ba't pare-pareho lang naman ang ulam na niluluto para sa lahat? Isang gabi naman, habang papunta siya sa kusina upang magtimpla ng gatas para kay Don Armando, nakita niya si Isadora na tila may hinahalo sa isang maliit na garapon. Nakatalikod ito, ngunit malinaw na may pulbos na inilagay sa isang tasa. Nang mapansin na may tao, mabilis na tinakpan ni Isadora ang tasa at numiti ng pilit. "Oh, Clarissa, hindi ka na dapat nahihirapan. Ako na ang magdadala ng inumin ng asawa ko," wika nito sabay alis. Napatigil si Clarissa, hawak-hawak ang baso ng gatas na kanyang bitbit. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin, ngunit ramdam niya ang kakaibang kaba. Kasabay ng mga pangyayaring iyon, unti-unting lumalala ang kondisyon ni Don Armando. Kahit maayos ang kanyang medical records at kumpleto ang mga gamot, napapansin ni Clarissa na masyado siyang mabilis manghina. Ang dating malakas pang makapaglakad sa loob ng silid ay bigla na lamang hinihingal. Ang balat nito'y lalo pang namumutla at ang boses ay halos paus. "Clarissa," mahina niyang bulong isang hapon. "Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko'y araw-araw ay may nawawala sa lakas ko." Hinawakan ni Clarissa ang kanyang kamay. "Huwag kayong mag-alala, Don Armando, gagawin ko ang lahat para gumaan ang pakiramdam ninyo." Ngunit sa isip niya, nagsimulang bumigat ang kanyang mga hinala. May mali, at ito'y hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Dumating ang isang gabi na hindi niya makakalimutan. 2:00 ng madaling araw, nang bumangon siya para tingnan ang kalagayan ni Don Armando. Pagbukas niya ng pintuan ng silid, nagulat siya nang makita si Isadora na nakatalungko sa tabi ng mesa. Hawak ang isang maliit na sachet at ibinubuhos ang laman nito sa tasa ng tiyan ng asawa. Senyora Isadora?" Nauutal na tanong ni Clarissa. Nagulat si Isadora, mabilis na itinago ang sachet sa kanyang bulsa. "Anong ginagawa mo dito?" Mariin nitong tanong, nanlilisik ang mga mata. "Di dapat po ay titingnan ko lang ang lagay ni Don Armando. Pero ano po ba ang inilagay ninyo?" Umangat ang labi ni Isadora sa isang malamig na ngiti. "Hindi mo na kailangang alamin. Nurse ka lang dito. Tandaan mo, binabayaran ka para magbantay, hindi para makialam." "Pero senyora," tumahimik ka Clarissa. Matalim na putol ni Isadora. "Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, wag na wag mong sasabihin kahit kanino ang nakita mo." Tumalikod si Isadora at iniwan si Clarissa na nanginginig sa kaba. Pagtingin niya kay Don Armando na mahimping na natutulog, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Mula noon, hindi na siya mapakali. Araw-araw, iniisip niya kung paano maililigtas ang kanyang pasyente nang hindi nabubunyag agad ang kanyang nakita. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang namatay niyang ina dahil sa kakulangan ng wastong alaga, mas lalo siyang tumitibay. Nagpasya siyang magmanman ng mas maigi. Dahan-dahan niyang sinimulang obserbahan ang bawat galaw ni Isadora, mula sa kusina hanggang sa silid. Gumawa siya ng maliit na talaan sa kanyang kuwaderno, oras, araw. At kung anong bagay ang kanyang napapansin, Clarissa, minsan ay bulong niya sa sarili habang nagsusulat, "Kailangan kong maging matalino. Isang maling galaw lang, baka pati ako ay mapahamak." Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman niyang ang mansyon na dati puno ng ganda at karangyaan ay tila nagiging kulungan. Ang bawat silid ay may lihim at siya lamang ang nakakakita ng mga palatandaan. Ngunit sa puso niya, malinaw ang kanyang panata. Hindi siya susuko at hindi niya hahayaang tuluyang malason ang bilyonaryo sa kanyang harapan. At doon nagsimula ang kanyang tunay na laban. Ang laban-laban sa isang lihim na unti-unting bumabalot sa buong mansyon. Hindi na alam ni Clarissa
kung paano haharapin ang mga araw na dumarating. Sa bawat umaga na gumigising siya para tingnan si Don Armando, palaging nakabuntot sa isip niya ang nakita noong gabing tinimplahan ni Isadora ng tsaa ang asawa nito. Ang imahe ng maliit na sachet na ibinuhos sa tasa ay parang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. At sa bawat muling pagbalik, lalo lamang tumitindi ang kanyang pangamba. Isang araw, habang tinutulungan niyang bumangon si Don Armando mula sa kama para sa kanyang simpleng paglalakad, biglang pumasok si Isadora na tila wala sa mood. Naka-cross arms ito at malamig ang tinig. "Clarissa, siguro naman alam mo kung hanggang saan lang ang trabaho mo." Mariin nitong sabi, "Ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, hindi mo dapat pinakikialaman." Napatingin si Clarissa kay Don Armando na tila walang kamalay-malay sa tunay na nangyayari. Senyora, inagawa ko lang po ang aking tungkulin," sagot niya ng maingat. Umirap si Isadora, "Kung ayaw mong mawala sa posisyon mo, mas mabuting matutunan mong manahimik." Dumating ang hapon na iyon na parang bangungot kay Clarissa. Habang nasa kusina siya para maghanda ng sopas ni Don Armando, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga kasambahay, si Letty. "Hoy, nurse!" bulong nito. Halatang may bahid ng pang-iinsulto. "Narinig ko kagabi, nagmamasid ka na naman sa binagawa ng senyora. Ingat ka, baka ikaw ang mapahamak." Nagulat si Clarissa. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Letty, ngunit iyon ay ngiti ng panlilinlang. "Hindi lahat ng bagay ay dapat mong malaman. Kung ako sa'yo, magpanggap ka na lang na walang nakikita." Kinabahan si Clarissa. Pati ba ang ilang kasambahay ay alam ang nangyayari? O may ilan sa kanila na kasabwat mismo ni Isadora? Hindi niya alam kung kanino siya makakapagtitiwala. Lumipas pa ang mga araw at lalong naging lantad ang mga galaw ni Isadora. Isang gabi, muli na naman niyang nahuli ang ginang na nagbubukas ng aparador sa kusina at kumukuha ng maliit na lalagyan. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagtimpi si Clarissa. Senyora, bakit po palagi kayong may inilalagay sa pagkain ni Don Armando?" Tanong niya, halos pabulong. Agad na humarap si Isadora, ang mga matay naglalagablab. "Wala kang karapatang magtanong, nurse ka lang dito." "Pero nakikita ko po." Hindi na siya nakatapos dahil lumapit si Isadora at halos idikit ang mukha sa kanya. "Makinig ka, Clarissa. Isang salita lang na mali ang lumabas sa bibig mo. Isang maling kwento na ikinalat mo laban sa akin. Mawawala ka hindi lang sa trabaho, kundi pati sa mundong ito. Naintindihan mo?" Nanlalamig ang katawan ni Clarissa. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang para hindi umatras. "Hindi ko po sinasadya, pero sana huwag niyo naman pong isugal ang kalusugan ni Don Armando." Umiling si Isadora na may halakhak ng panunuya. "Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailanmang maiintindihan." At tuluyan itong umalis, dala ang tray ng pagkain ng asawa. Kinabukasan, ginulat si Clarissa ng isa na namang pangyayari. Dumating sa mansyon ang isang abogado ng pamilya, si Attorney Vergara. Pinatawag siya nito sa isang silid, kasama ang ibang tauhan. "Miss de la Cruz," malamig na sabi ni Attorney Vergara, "may ulat kaming natanggap na ikaw ay nakikialam sa mga bagay na wala sa saklaw ng trabaho mo. Totoo ba ito?" Nanlamig si Clarissa. "Hindi po, ako'y nagbabantay lamang sa pasyente ko." May mga nagrereklamo raw na lumalabas ka ng kusina at nag-uusisa sa mga gamit na hindi mo dapat pinakikialaman. Nabigla siya. Sino ang nagsumbong? Agad niyang naisip sina Letty o mismong si Isadora. "Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin," mariin niyang tugon. Umiling ang abogado. "Pinapayuhan kita, Miss Clarissa, tumuto ka na lamang sa pasyente mo. Dahil kung hindi, baka hindi ka na magtagal dito." Lumabas si Clarissa ng silid na halos nanginginig ang tuhod. Hindi lang si Isadora ang bumabantay sa kanya, pati ang batas ay tila hawak nito. Dahil sa sunod-sunod na pagbabanta, nagpasya si Clarissa na manahimik muna at huwag magpakita ng anumang hinala. Ngunit hindi niya mapigilang isipin ang kondisyon ni Don Armando na lalong humihina. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng kama ng matanda, tahimik na pinagmamasdan ito. Mahimbing ang tulog ni Don Armando,
ngunit ang kanyang dibdib ay mabigat na sa kaba. Patawad po, Don Armando, mahina niyang bulong. Nakikita ko ang mga bagay na hindi ko dapat baliwalain. Pero paano kung ako ang maging dahilan ng lahat ng gulo? Paano kung hindi ako paniwalaan? Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng takot at banta ni Isadora, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi siya maaaring manatiling tahimik habang buhay. Sa gabing iyon, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi pa man niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang iligtas ang taong pinanumpaan niyang aalagaan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling buhay niya. Wala nang tuluyang siyang pagbantaan ni Isadora at pagsabihan ng abogado. Alam ni Clarissa na wala na siyang maaasahan kundi ang sarili. Gabi-gabi halos hindi siya makatulog sa bigat ng kanyang iniisip. Sa bawat pag-inom ni Don Armando ng pagkain o inumin na mula kay Isadora, lagi siyang kinakabahan. Hanggang kailan siya makakapagbulag-bulagan? Hanggang kailan niya hahayaang malason ang kanyang pasyente? Sa kabila ng kanyang takot, pinili niyang kumilos ng maingat. Kung tatahimik siya, tuluyan nang mamamatay si Don Armando sa harap ng kanyang mga mata. At kung magsasalita siya nang wala pang sapat na ebidensya, tiyak na siya pa ang mapapahamak. Kailangan niyang gumawa ng plano. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamot sa silid ni Don Armando, dahan-dahan niyang kinausap ang matanda. Don Armando, may nais po akong sabihin. Ngunit mangangako po kayo na hindi niyo ito sasabihin kahit kanino. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Don Armando. Ano iyon, Hija? Lumapit siya, halos pabulong. May mga bagay po akong napapansin sa pagkain ninyo. May mga inilalagay po si Senyora Isadora, mga pulbos, mga bagay na hindi ko alam kung ano. Kaya po palihim kong inaalis iyon at pinapalitan ng ligtas na pagkain. Natahimik ang matanda. Kita sa mga mata nito ang takot at pangamba. Clarissa, ibig mong sabihin, ang asawa ko? Umiling siya, pinigilan ang sariling umiyak. Hindi ko po kayang sabihin ng diretso, Don Armando, pero kailangan po natin ng ebidensya at gagawin ko po ang lahat para makuha iyon. Hinawakan ng matanda ang kamay niya, mahina ngunit mahigpit. Salamat, Hija. Kung totoo ang sinasabi mo, ikaw lamang ang maaasahan ko. Kinagabihan sinimula ni Clarissa ang kanyang plano. Sa bawat pagkakataon na dadalhin ni Isadora ang pagkain, lihim niyang tinatanggal ang iniwang lason bago pa ito tuluyang kainin ni Don Armando. Minsan, palihim niyan ipinapalit ang nilutong ulam ng kusinero bago makarating sa mesa ng matanda. Gumagawa rin siya ng mga palusot. Sobra po ang alat, senyora. Baka makasama sa kidney ni Don Armando. Upang mapilitang magpalit ng pagkain, ngunit higit pa roon, sinimulan na rin niyang mag-imbak ng ebidensya. Tuwing may pagkakataon, nagdadala siya ng maliit na plastik at kinukuha ang mga natitirang pulbo sa tasa o plato ni Don Armando. Dahan-dahan niyang iniikon ang mga iyon sa kanyang maliit na bag. Kung isang araw ay kailanganin ko itong ilabas, ito ang magiging sandata ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Napansin ni Isadora na tila laging may nangyayaring kakaiba sa kanyang mga ginagawa. Minsang naabutan siya sa kusina, pinilit siya nitong tanungin. Clarissa, bakit parang hindi nawawala ang lakas ng asawa ko? Malamig na tanong ni Isadora habang hawak ang tasa ng tsaa. Nagpanggap siyang walang alam. Siguro po ay dahil sa regular na ehersisyo at gamot, senyora. Maayos po ang pagtanggap ng katawan niya. Initigan siya ng matalim ni Isadora, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa mga mata nito, ramdam niyang nagsisimula ng maghinala. Upang mas mapatibay ang kanyang ebidensya, gumawa si Clarissa ng isang talaan. Sa kanyang maliit na kwaderno, sinulat niya ang bawat araw at oras kung kailan may inilagay si Isadora sa pagkain. Isinama rin niya ang kondisyon ni Don Armando pagkatapos kainin ito. Kung lumakas ba ang ubo, nanghina ba ang katawan, o namutla ba ito. Halimbawa, Hunyo 5, alas 8 ng gabi, may pulbos na inilagay sa tiya. Pagkaraan ng isang oras, nanginginig si Don Armando. Hunyo 8, tanghali, nilagyan ng puting pulbos ang sopas. Pagkatapos kumain, nagsuka si Don Armando.
Sa bawat pahina ng kanyang talaan, lalo siyang nagiging determinado. Kung walang maniniwala sa akin sa salita, maniniwala sila sa ebidensya. Aniya habang patuloy na nagsusulat, ngunit habang tumatagal, mas nagiging delikado ang kanyang ginagawa. Isang gabi, habang papalabas siya ng kusina matapos kumuha ng sample mula sa isang tasa, muntik na siyang mahuli ni Letty. "Anong hawak mo dyan, Clarissa?" Tanong ng kasambahay na may halong panunubok. Mabilis niyang itinago ang plastik sa bulsa at ngumiti. Wala. Tissue lang. Nagtatapon lang ako ng kalat." Mantaas ng kilay si Letty, ngunit hindi na ito nagusisa. Gayunpaman, alam ni Clarissa na hindi siya pwedeng magpabaya kahit isang segundo. Isang gabi, matapos alagaan si Don Armando at siguraduhing nakainom ito ng tamang gamot, umupo si Clarissa sa tabi ng kama, hawak ang kanyang talaan. Mahinang tinanong siya ng matanda, "Clarissa, ligtas ba talaga ako?" Napatingin siya sa mga mata ng pasyente. May takot, ngunit may halong tiwala. "Gagawin ko po ang lahat para manatili kayong ligtas, Don Armando. Kahit pabuhay ko ang kapalit." At doon niya tuluyang pinagtibay ang kanyang panata. Hindi na siya simpleng nurse lamang. Isa na siyang banay, tagapagtanggol at saksi sa isang lihim na kailangang mabunyag. Habang nakahiga si Don Armando, unti-unti siyang dinalaw ng antok. Ngunit para kay Clarissa, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Sa dilim ng mansyon, hawak niya ang mga maliit na ebidensya na maaring maging susi sa katotohanan. At sa kanyang puso, nag-aalab ang pag-asa na balang araw, mapapakita niya sa buong mundo ang tunay na kulay ng babaeng ngayon nagtatangkang magpanggap na asawa at tagapangalaga. Si Isadora, ang mismong panganib na araw-araw ay dinadala sa pagkain ni Don Armando. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumisikip ang mundo ni Clarissa sa loob ng mansyon. Kung dati ay si Isadora lamang ang kanyang pinoproblema, ngayon ay ramdam niyang lahat ng mata ng mga kasambahay ay nakatuon na sa kanya. Hindi na siya malaya sa bawat kilos. Bawat pagpasok niya sa kusina, may mga bulungan. Bawat paglabas niya ng silid ni Don Armando, may mga matang nakasunod. Isang hapon, pinawag siya ni Isadora sa sala. Nakaupo ito sa malambot na sopa. Hawak ang isang mamahaling tasa ng kape, habang si Clarissa ay nakatayo sa harapan nito na parang isang estudyanteng tinatasa ng guro. "Clarissa," panimula ni Isadora, malamig at may halong panunuya ang tinig. "Napapansin kong masyado ang interesado sa lahat ng bagay dito sa bahay, sa pagkain, sa mga gamit, sa mga tao. Hindi ba't sobra na yon para sa isang nurse lang?" Nagpigil ng hininga si Clarissa. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, senyora. Responsibilidad ko po ang kalusugan ni Don Armando." Tumawa si Isadora, mababa at sarkastiko. "Responsibilidad? O baka naman ambisyon? Baka inaakala mo kapag nawala ako, ikaw ang papalit sa tabi niya?" Napalunok si Clarissa. Ramdam ang panginginig ng tuhod. Ngunit nanatili siyang matatag. "Hindi po ganoon, senyora. Wala po akong ibang hangad kundi ang magampanan ang trabaho ko." Kinagabihan, lumapit sa kanya si Letty habang nasa kusina siya at nagtitimpla ng gamot. "Clarissa," bulong nito, "baka naman gusto mo ng payo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magsusumiksik sa mga hindi mo teritoryo. Mahirap ang kalaban mo, hindi mo siya kaya." Tumingin si Clarissa sa kanya. "Alam mo ba, Letty, mas mahirap tanggapin ang nakikita kong unti-unting nanghihina si Don Armando. Kahit wala naman sa record niya ang dapat magpahina sa kanya. Kung totoong nagmamalasakit ka, bakit hindi mo ring nakikita iyon?" Umiling lang si Letty at ngumiti ng mapanubok. "Huwag mo akong isali. Ako'y isang kasambahay lang na gustong manatiling buhay at may trabaho." Makalipas ang ilang araw, isang mas matinding pagsubok ang dumating. Biglang dumating si Isadora sa silid ni Don Armando habang naroon si Clarissa. May hawak itong isang sobre at inilapag sa mesa. "Clarissa, may alok ako sa iyo," wika niya. "Narito ang 500,000, isang bag na puno ng pera. Kapalit lang, aalis ka na sa trabahong ito at hahayaan mo na ako ang mag-asikaso sa asawa ko." Nagulat si Clarissa. Tinitigan niya ang bag na nakabukas.
kita ang mga nakaipit na pera. Hindi niya mariwasang maalala ang baryo, ang kapatid niyang si Miguel na patuloy na may sakit, ang tatay niyang halos hindi na makapagtrabaho sa bukid. Ang perang iyon, kung tatanggapin niya, ay makapagliligtas sa kanilang pamilya sa kahirapan. Ngunit mariin niyang ipinikit ang mga mata at umiiling na itinulak pabalik ang bag. Pasensya na po, senyora. Hindi ko kayang ipagpalit ang buhay ng pasyente ko. Nanlilisik ang mata ni Isadora. Isipin mo ang sinasabi mo, Clarissa. Hindi araw-araw may dumarating na pagkakataon para makahalpas ka sa kahirapan. Huwag kang tanga. Kung ang kapalit ay ang pagkamatay ng isang taong wala namang kasalanan, mas gugustuhin ko pang manatili sa hirap. Mariing sagot ni Clarissa. Naninginig sa galot si Isadora at iniwan siyang mag-isa sa silid. Ngunit alam ni Clarissa, mula sa araw na iyon, lalo nang magiging delikado ang kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal, ipinatawag siyang muli ni Attorney Vergara. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang tono ng abogado. Miss De La Cruz, panimula nito, may mga ulat na ikaw daw ay nangungupit ng gamit sa kusina. May mga nawawalang pagkain at gamot, at ikaw ang itinuturong responsable. Napatulala si Clarissa. Hindi po totoo yun. Hindi ko kailanman gagawin iyon. Ngunit malamig ang sagot ng abogado. Kung may katibayan na lumalabas, maaari kang masibak at kasuhan. Kaya pinapayuhan kita. Kung ayaw mong masira ang pangalan mo, huwag ka nang lalapit pa sa mga bagay na hindi mo trabaho. Lalong bumigat ang dibdib ni Clarissa. Malinaw na si Isadora mismo ang gumagawa ng paraan upang masira siya. Unti-unti itong nagsusuhol, nananakot at nayo'y ginagamit pa ang impluwensya ng abogado upang alisin siya sa mansyon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang magpatuloy. Sa mga oras na kasama niya si Don Armando, imbi niya ipinapakita ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Bagkus, pilit siyang ngumiti at pinalalakas ang loob ng matanda. Clarissa, sabi ni Don Armando isang gabi, bakit hindi ka pa rin umaalis? Alam ko pinapahirapan ka ng asawa ko. Ngumiti siya ng mahina. Dahil hindi ko kayang iwan kayo, Don Armando. Isa pong buhay ang nakasalalay dito. At kung may natutunan ako mula sa aking ina, iyon ay hindi pwedeng talikuran ang tungkulin ng isang taong nananangan sa iyo. Nagmistulang bata ang matanda sa tingin kay Clarissa. At sa titig na iyon, napatunayan niya sa sariling hindi siya nag-iisa. Kahit paginugulo siya ng mga kasinungalingan at pananakot, may dahilan siya upang magpatuloy at iyon ay ang kaligtasan ng taong nasa harap niya. Habang lumalalim ang gabi sa mansyon at ang katahimikan ay sumasabay sa mga bulungan ng intriga, alam ni Clarissa na hindi na ito simpleng tungkulin. Ito'y isa ng laban ng katarungan laban sa kasinungalingan, ng katapatan laban sa kasakiman. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang sigalot sa pagitan nila ni Isadora. Isang laban na hindi na niya maaaring takbuhan sapagkat ang buhay ni Don Armando ang nakataya. Lumipas pa ang ilang linggo at habang lalo pang lumalala ang sitwasyon sa mansyon, may isang bagay na hindi maikakaila si Clarissa. Unti-unti nang nagiging mapanuri si Don Armando. Sa kabila ng kanyang panghihina, napapansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan at ang pagkakaiba ng mga araw na may lason sa pagkain at ng mga araw na naililigtas ito ni Clarissa. Isang umaga, habang nakaupo siya sa wheelchair sa hardin, nakatingin ito sa mga halaman, biglang nagsalita. Clarissa, napapansin ko, sa tuwing ikaw ang naghahanda ng pagkain ko, pakiramdam ko'y mas gumagaan ang katawan ko. Pero kapag ang asawa ko ang nagdadala, ako'y biglang nanghihina. Napatigil si Clarissa sa pagtutulak ng wheelchair. Nanginginig ang kanyang dibdib. Don Armando. Tumitig ang matanda sa kanya. Mabagal ngunit malinaw ang tinig. Huwag ka nang matakot, Hija. Alam kong may hindi tama. At kung may pinapasan kang sikreto, mas mabuting sabihin mo na sa akin kaysa dalhin mo mag-isa. Huminga ng malalim si Clarissa at lumapit sa harap ng matanda. Don Armando, totoo po,
Ilang beses ko na pong nahuli si Senyora Isadora na may inilalagay sa pagkain ninyo. Hindi ko po alam ang eksaktong nilalagay niya, pero sigurado po akong iyon ang dahilan ng bigla ninyong panghihina. Nalaglag ang balikat ni Don Armando at natapikit. Ang asawa ko, mahina niyang sambit, puno ng lungkot at bighati. Hindi ko inahalang magagawa niya ito. Mula noon, naging mas malapit ang loob ni Don Armando kay Clarissa. Madalas niya itong kausapin ng masinsinan sa gabi kapag wala na ang mga kasambahay sa paligid. Clarissa, sabi niya isang gabi, kailangan nating gumawa ng paraan para makuha ang katotohanan. Hindi ako makakapaniwala ng basta-basta kung wala tayong hawak na ebidensya. At kung ako lamang ang magsasalita laban sa kanya, hindi rin ako pakikinggan. Kailangan nating maging maingat. Tumango si Clarissa. Naiintindihan ko po. Kaya nga po ako nagsusulat ng tala at kumukuha ng sample ng mga pulbos na inilaladay niya. Nagiwanad ang mga mata ni Don Armando. Mabuti. Ipagpatuloy mo iyan at mula ngayon, tutulungan na kita. Simula noon, nagkaroon sila ng lihim na kasunduan. Nagpanggap si Don Armando na patuloy pa rin siyang mahina at walang kaalam-alam sa nangyayari. Ngunit sa likod nito, nagbabantay sila ni Clarissa. Kapag dinadala ni Isadora ang pagkain, tinatanggap niya ito, ngunit maingat na isinasantabi ang bahaging may lason upang mapalitan ni Clarissa. Sa ibang pagkakataon naman, tinatanggap niya ng buo, ngunit agad na ibinibigay kay Clarissa upang masuri. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang hinawakan ni Don Armando ang kamay ni Clarissa. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, may kakampi ka ngayon. Naiyak si Clarissa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may natitiwala rin sa kanya. Ngunit hindi rin natapos doon ang laban. Nang maramdaman ni Isadora na tila hindi na umaayon ang lahat sa kanyang plano, lalo itong naging mapanganib. Madalas itong nagdadala ng pagkain na siya mismo ang nagluluto at sa bawat hapunan, tila nagmamasid siya kung kakainin nga ba ni Don Armando ang kanyang inihain. Bakit hindi mo inuubos ang sopas mo, Armando? Tanong nito minsan, nakatitig sa asawa. Ngumiti si Don Armando, mahinang nagsinungaling. Siguro'y busog lang ako, mahal. Baka sobra ang kinain ko kanina. Initigan siya ni Isadora, wari may duda. Ngunit tumango na lamang at kinuha ang tasa. Mabuti, hindi kita pipilitin. Ngunit tandaan mo, ako ang nag-aasikaso sa iyo. Sa tabi, pinigilan ni Clarissa ang kaba. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring magbunyag ng kanilang sikreto. Isang araw, napagpasyahan ni Don Armando na kausapin si Clarissa tungkol sa mas konkretong plano. Clarissa, wika niya, kailangan nating kumuha ng mas malinaw na ebidensya. Hindi sapat ang pagsusulat at maliit na sample. Kailangan nating mahuli siya sa aktong ginagawa niya at mas mabuting may saksi. Nag-alinlangan si Clarissa. Paano po tayo makakahanap ng saksi, Don Armando? Lahat ng mga kasambahay ay nasa kanyang panig. Kahit ang abogado ay tila kampi sa kanya. Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Kung ganon, kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Magpanggap akong mas mahina at kapag inisip niyang oras na para ituloy ang kanyang ginagawa, doon natin siya huhulihin. Pero napakapanganib po niyan, mariing sagot ni Clarissa. Paano kung malason talaga kayo? Upang mas lalong mahulog si Isadora sa kanilang bitag. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ni Clarissa na dahan-dahan nang lumalapit ang oras ng kanilang pagbunyag. Ngunit kasabay nito, lalong tumitindi ang tensyon sa loob ng mansyon. Sa bawat ngiti ni Isadora, ramdam niya ang nakatagong puot. Sa bawat bulungan ng mga kasambahay, alam niyang siya ang paksa. Ngunit sa kanyang puso, may bagong lakas na nag-ugat, ang lakas na dulot ng tiwala ni Don Armando. Alam niyang hindi na siya nag-iisa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang lumalapit sa katotohanang matagal nang itinatago sa loob ng marangyang tahanan. Nagising si Clarissa
isang madaling araw sa malakas na tunog ng pag-ubo ni Don Armando. Agad siyang tumayo mula sa upuang nasa tabi ng kama at lumapit. Pawis na pawis ang matanda, nanginginig at ila ba may dinaramdam na hindi niya maipaliwanag. Agad niyang kinuha ang tubig at inalalayan ito. Don Armando, kumalma po kayo. Maingat niyang sabi habang pinapahigop ito ng tubig. Narito lang po ako. Nang humupa ang ubo, mahina ngunit mariing nagsalita si Don Armando. Clarissa, dumating na ang oras. Kailangan na nating patunayan ang lahat. Hindi pwedeng puro hinala na lamang. Natigilan si Clarissa. Pero paano po? Delikado kung iinom kayo ng lason. Baka hindi na natin makontrol. Ngumiti ng mapait si Don Armando. Hindi ko hahayaang mabigo ka, Hija. Hindi ko rin hahayaang manalo siya. Magtitiwala ako sa iyo. Kinabukasan, nagpanggap si Don Armando na mas mahina kaysa dati. Halos hindi siya kumibo sa buong umaga. At nang dumating si Isadora dala ang tray ng tanghalian, tahimik lamang itong tumanggap. Ang mga mata ni Clarissa ay nakatutok sa bawat galaw ng ginang, lalo na nang makita niyang may itinagong maliit na bote si Isadora bago ibuhos ang sabaw. Armando, kainin mo rito. Masarap ang sabaw. Ako mismo ang nagluto, malambing na sabi ni Isadora. Ngunit halatang may pagtatago sa tinig. Napatingin si Don Armando kay Clarissa na agad na kumilos. Sa ilalim ng mesa, maingat niyang hinawakan ang maliit na syringe na puno ng antidote na kanyang inihanda matapos pag-aralan ang mga sample ng pulbos. Palihim niyang itinusok ito sa braso ng matanda bago pa man makain ng buo ang pagkain. Kinain ni Don Armando ang ilang kutsara ng sabaw at ilang minuto lamang ay nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Ngunit bago pa man lumala, gumana ang itinurok na antidote ni Clarissa. Napahawak si Isadora sa kanyang dibdib, wari na gulat. Armando, ano ang nangyayari sa iyo? Wala, mahal. Siguro'y masyadong mainit ang sabaw. Paos ngunit kontroladong sagot ni Don Armando. Ngunit sa kanyang mga mata, alam ni Clarissa na kumpirma na nila ang lahat. Sa gabing iyon, nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Sa maliit na lampara sa tabi ng kama, tiningnan ni Don Armando si Clarissa na abala sa pagsusulat sa talaan. Sigurado ka bang ligtas ang antidote na iyon? Tanong ng matanda. Tumango si Clarissa. Pinag-aralan ko po ng ilang linggo ang mamasample ng pulbos. Halos pare-pareho ang reaksyon sa katawan ninyo. Nakahanap ako ng paraan para pansamantalang kontrahin ang epekto. Hindi ito perpekto, ngunit sapat para makuha natin ang ebidensya. Huminga ng malalim si Don Armando. Kung ganoon, kailangan na nating ipunin ang lahat. Hindi magtatagal, kailangan nating ipakita ito sa iba. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mga sumunod na araw, patuloy nilang pinalalabas na lalong nanghihina si Don Armando. Ang mga kasambahay ay nagsimula ng mag-alala, ngunit si Isadora tila mas nagiging kumpiyansa. Lalo itong nagluluto ng personal na pagkain at ipinipilit na si Don Armando mismo ang kumain. Isang gabi, nahuli pa ni Clarissa si Isadora sa kusina. Muling may hinahalo sa tasa ng tsa. Ngunit sa halip na harapin, nagpasya siyang magtago sa anino at panuurin. Pag-alis ng ginang, mabilis siyang lumapit at kinuha ang tasa. Maingat niyang itinago ang natirang inumin at inilagay sa maliit na bote. Isa na namang ebidensya. Bulong niya sa sarili, sabay tingin sa paligid upang matiyak na walang nakakita. Habang lumalala ang kanilang plano, nagsimulang magkaroon ng takot si Clarissa. Paano kung biglang hindi gumana ang antidote? Paano kung mahuli siya ni Isadora na kumukuha ng sample? Ngunit sa bawat gabi na nakikita niyang humihinga pa si Don Armando, mas tumitibay ang kanyang panata. Clarissa, minsan ay wika ni Don Armando habang nakahiga. Alam kong napakalaki ng panganib na iyong hinaharap. Maaari ka nang lumayo, iwan mo na ako. Mayaman ako, magagawa kong harapin ito. Umiling si Clarissa, pinipigilan ang luha. Hindi ko po kayo iiwan, Don Armando. Hindi ko po kaya. Kung iwan ko kayo ngayon, parang iniwan ko na rin ang panata ko sa aking ina. Ngumiti ang matanda, may luha sa gilid ng mga mata. Salamat, Hiha.
Hindi ko inakalang sa kabila ng lahat may darating pang tulad mo. Sa mga sumunod na araw, mas naging buo ang kanilang plano. Si Don Armando ay nagpanggap na mas lumalala, halos hindi na makagalaw, upang mas lalo pang kumpiyansahin si Isadora. Samantala, si Clarissa naman ay patuloy na kumukuha ng mga sample, nagtatago ng mga tala at nagbabantay ng oras. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, bulong niya kay Don Armando, "Kailangan nating tiyakin na may ibang makakakita. Hindi pwedeng tayong dalawa lang." At sa kanilang mga mata, pareho nilang alam, ang lihim na eksperimento na kanilang sinimulan ay magiging susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot, sapagkat sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang lumalapit sa bingit ng panganib na maaaring sumabog anumang oras. Isang umaga sa ospital, kung saan madalas ipasuri si Don Armando, sumiklab ang lahat ng kinatatakutan ni Clarissa. Sa pagkakataong iyon, napilitan siyang dalhin ang kanyang pasyente dahil biglang bumagsak ang kalusugan nito matapos inumin ang tsaa na hinaluan ni Isadora. Maingat niyang itinusok muli ang antidote, kaya't bahagyang bumuti ang kalagayan ng matanda. Ngunit alam niyang hindi na sapat ang patagong ebidensya at lihim na tala. Kailangan na mabunyag ang lahat sa harap ng ibang tao. Habang nasa isang pribadong silid sa ospital, dinala ni Isadora ang isa na namang tray ng pagkain. Suot ang mamahaling damit at alahas, nakaniti itong lumapit na para bang walang nangyayari. "Armando, kumain ka na. Kailangan mong lumakas," wika nito habang inilalapag ang sabaw sa mesa. Naroon si Clarissa, abala kunwari sa pag-aayos ng gamot. Ngunit ang kanyang mga matay hindi kumakawala sa ginang. Naroon din ang 2 nurse na katrabaho niya at isang doktor na dumating upang silipin ang kalagayan ng matanda. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Clarissa. Hindi na siya pwedeng manahimik. Nang makita niyang muling naglagay ng pulbos si Isadora sa tasa, mabilis siyang sumugod. "Tama na," sigaw niya, dahilan upang mapalingon ang lahat. Nagulat ang doktor at ang mga nurse. "Anong nangyayari dito?" tanong ng doktor, halatang naguguluhan. Hawak ni Clarissa ang tasa at itinuro si Isadora. May inilalagay siyang lason sa pagkain ni Don Armando. "Ilang beses ko na itong nakita at ngayon, nandito kayo para maging saksi." Nag-init ang mukha ni Isadora, nanginginig ang mga kamay. "Anong pinagsasasabi mo? Ako ang asawa niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Wala kang karapatan na pagbintangan ako ng ganyan." Ngunit sa halip na umatras, inilabas ni Clarissa mula sa kanyang bag ang maliit na bote ng mga sampol. "Narito ang ebidensya. Sa loob ng maraming linggo, kinukuha ko ang mga pulbos na inilalagay mo sa pagkain. At sa bawat pagkakataon, lumalala ang kalagayan ni Don Armando." Nagkatinginan ang mga nurse at doktor, halatang nabigla. "Senyora Isadora," mariing sabi ng doktor, "ano itong sinasabi niya? Totoo ba ito?" Halos pasigaw ang sagot ng ginang. "Kasinungalingan lahat iyan. Umalis ka rito, Clarissa, bago pa kita paalisin sa ospital na ito." Ngunit sa puntong iyon, mahina ngunit malinaw na nagsalita si Don Armando. Tama si Clarissa. Napalingon ang lahat sa matanda na ngayoy nagpupunyagi upang magsalita. "Ilang beses ko nang naramdaman ang biglaang panghihina. At sa bawat pagkakataon, nandyan ka, Isadora. Alam ko na, matagal mo na akong pinaglalaruan." Napatda si Isadora. Tila hindi makapaniwala na narinig mismo ng lahat ang salaysay ng asawa. "Armando, hindi mo naiintindihan. Lahat ng ito'y para sa atin. Para sa akin. Hindi mo ako pwedeng ipahiya sa harap ng mga taong ito." Ngunit, hindi pa doon nagtapos ang lahat. Sa gitna ng komprontasyon, isa sa mga nurse ang lumapit kay Clarissa at kinuha ang isa sa mga sample. "Dalhin natin ito sa laboratorio. Malalaman natin kung totoo ang sinasabi niya." Habang abala sila, lumapit si Isadora kay Clarissa, nanlilisik ang mga mata. "Wala kang alam kung sino ang kinalaban mo. Kapag lumabas ang ospital na ito, sisiguraduhin kong mawawala ka." Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon,
Hindi na natakot si Clarissa. Hindi na ako uurong, senyora. Hindi ko hahayaang may mamatay sa harap ko nang wala akong ginawa. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang resulta mula sa laboratorio. Hawak ng doktor ang papel at mabigat ang tinig nitong nagsalita. Ayon sa pagsusuri, ang pulbos na nasa pagkain ni Don Armando ay may sangkap na nakakalason. Kung hindi ito napigilan, tiyak na unti-unting ikamamatay niya. Nabulabog ang buong silid. Ang mga nurse ay napatingin kay Isadora na ngayoy hindi makapagsalita. Hindi totoo yan. Nanginginig ang boses nito. Sinisiraan niyo lang ako. Ngunit lumapit si Don Armando, tinanggal ang oxygen mask sandali at diretsyong tumingin sa kanyang asawa. Itigil mo na ang pagkukunwari, Isadora. Narininda nila ang lahat. Nahuli ka na. Biglang nagwala si Isadora. Pilit na inaagaw ang mga ebidensya mula kay Clarissa. Nagkagulo ang lahat, ang mga nurse at doktor ay sumugod upang pigilan siya. Bitawan mo ako. Hindi ako papayag na sirain ng isang hamak na nurse ang lahat ng pinaghirapan ko. Sigaw nito habang nagpupumiglas, ngunit sa huli, napigilan siya ng mga gwardiyang tinawag ng ospital. Habang dinadala siya palabas, patuloy itong sumisigaw nang lilisik ang mata kay Clarissa. Wala kang alam, Clarissa. Hindi pa dito nagtatapos ang laban natin. Tahimik na tumulo ang luha ni Clarissa habang pinagmamasdan ang eksena. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngayon, nakita ng buong ospital kung ano talaga ang nagaganap. Sa mga sumunod na oras, kumalat ang balita sa iba't ibang departamento ng ospital. Ang tapang ng isang simpleng nurse na lumaban para sa buhay ng kanyang pasyente, laban mismo sa asawa nito, ang naging sentro ng usapan. Ang pangalan ni Clarissa ay kumalat, at ang kanyang ginawa ay umalinaw-ngaw hanggang sa iba pang wards at pasilyo. Habang nakahiga si Don Armando, mahina ngunit may bahid ng pag-asa ang tinig nito nang tawagin siya. Clarissa, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong wala. Lumapit siya, hawak ang kamay ng matanda. Huwag po kayong magpasalamat. Ginawa ko lang po ang tama. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Clarissa na iyon ang unang hakbang patungo sa mas malaking laban. Ang laban para sa katarungan, laban para sa katotohanan, at laban para sa kanyang sariling dangal bilang isang nurse na hindi kailanman sumuko. Ang pangyayari sa silid ni Don Armando ay mabilis na kumalat sa buong ospital na parang apoy na sinindihan ng hangin. Halos lahat ng nurse, doktor at mabinang mga pasyente ay nakarinig ng iskandalong sumabog. Sa pasilyo, nagsimula na ang mga bulungan. Yung asawa ng bilyonaryo, nilalason pala siya, bulalas ng isang staff nurse habang nag-aayos ng mga chart. Oo, at ang natahuli raw ay yung nurse na baguhan. Ang tapang niya. Sagot ng isa pa. Maging ang mga bantay ng pasyente sa waiting area ay nag-uusap-usap. Grabe! I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. Samantala, si Isadora ay ikinulong muna sa isang silid ng ospital habang hinihintay ang mga pulis na kukumpleto sa proseso ng pag-aresto. Ngunit kahit nakapiit, hindi pa rin ito tumigil sa pananakot. Hindi nyo alam kung sino ang kinalaban ninyo. Sigaw nito habang kinakalampag ang pinto. Isang nurse lang ang nagtatangkang sumira sa pangalan ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang lahat ng ito. Narinig iyon ng ilang staff at lalo pang kumalat ang usapan. Nakakatakot pala talaga si Senyora Isadora, bulong ng isang janitor. Pero isipin mo, nilabanan siya ng isang simpleng nurse. Habang nagaganap ang lahat, dumating ang ilang media crew na nakabalita ng isindete. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon at agad na kumuha ng footage. Kinuna nila si Clarissa na nakasuot pa ng kanyang simpleng uniforme, mukhang pagod, ngunit matatag. Miss Clarissa, tanong ng isang reporter, anong masasabi mo na ikaw ngayon ang tinuturing na bayani ng ospital na ito matapos mong iligtas si Don Armando laban sa sariling asawa? Napalunok si Clarissa at huminga ng malalim bago sumagot.
Wala po akong ibang intensyon kundi gawin ang trabaho ko. Bilang nurse, tungkulin ko pong pangalagaan ang pasyente ko. Mayaman man siya o mahirap. Hindi ko po kayang hayaan na mapahamak siya kung kaya ko namang pigilan. Ang kanyang sagot ay lalong nagpasiklab ng respeto mula sa mga nakarinig. Ang ilang pasyente at bantay ay nagsimula pang pumalakpak sa hallway. Si Don Armando, sa kabila ng kanyang panghihina, ay nagpahayag din sa harap ng ilang staff at media. Pinilit niyang magsalita, nakahiga sa kama at may oxygen support. Kung wala si Clarissa, mahina ngunit mariin niyang wika, hindi na ako aabot sa araw na ito. Ilang linggo niya akong palihim na iniligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Ang isang tulad niya ay higit pa sa kayamanan. Siya ay simbolo ng katapatan at malasakit. Halos maluha ang mga nakarinig. Sa isang iglap, ang nurse na dati tinitingnan lamang bilang tagapag-alaga ay naging isang haligi ng tapang at inspirasyon. Habang ang buong ospital ay abala sa pag-uusap, naramdaman ni Clarissa ang bigat ng kanyang mga pinasan. Hindi siya makapaniwala na sa maikling panahon, mula sa pagiging isang tahimik na nurse na walang nakakakilala, ngayon ay pinag-uusapan na siya ng buong komunidad. Lumapit sa kanya si Doktora Valdez, isa sa mga senior doctor. Clarissa, ang ginawa mo ay hindi matatawaran. Alam kong hindi madali ang lumaban sa isang makapangyarihan, ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang buong ospital ay nasa panig mo. Napaluha si Clarissa, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mata. Maraming salamat po, Doktora. Hindi ko po ito nagawa kung wala ang tiwala ni Don Armando. Samantala, sa lobby ng ospital, dumagsa ang mga tao, pamilya ng mga pasyente, mga ordinaryong mamamayan, at maging ilang personalidad mula sa ibang ospital. Lahat ay nais makita ang nurse na naglakas loob tumindig laban sa isang makapangyarihang babae. Siya ba yung nurse? Bulong ng isang ginang. Napakabata pa pero ang tapang? Dapat ipakita siya sa lahat ng ospital para maging inspirasyon. Sabi naman ng isa, hindi alam ni Clarissa kung paano haharapin ang ganitong atensyon. Sanay siya na tahimik lang, na ginagawa ang trabaho ng walang papuri. Ngunit ngayon, pakiramdam niyang binuhusan siya ng liwanag na hindi niya inasahan. Nang gabing iyon, habang tahimik siyang naglalakad sa pasilyo pauwi ng maliit na kwartong ipinahiram sa kanya, narinig niya ang bulungan ng dalawang nurse sa likod. Sigurado akong tataas ang posisyon niya dito. Hindi biro ang ginawa niya. Oo nga, baka maging head nurse pa balang araw. Nataniti si Clarissa, ngunit kasabay nito'y dumapo ang pangamba. Hindi pa tapos ang laban. Habang nasa kulungan pa lamang si Isadora, alam niyang may mga koneksyon ito sa labas. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanghawakan niya ang katotohanang kahit papaano, may mga taong naniwala at kumampi sa kanya. Ang buong ospital ay yumanig, hindi lamang dahil sa eskandalong natiklasan, kundi dahil sa aral na iniwan nito, na minsan, isang ordinaryong tao lamang ang kinakailangan upang ituwid ang mali. At ang taong iyon ay si Clarissa, isang mahirap na nurse na piniling ipaglaban ang tama kaysa manahimik sa kasinungalingan. Habang nakahiga si Don Armando at pinagmamasdan ang kanyang tagapag-alaga na abala pa rin sa pagtupad ng tungkulin, mahina siyang ngumiti. Ang buong mundo man ay mabago, Clarissa. Tandaan mong hindi mo kailangang matakot. Dahil sa puso ng bawat taong nakakita sa ginawa mo, ikaw ang tunay na tagapagligtas. At sa mga salitang iyon, tuluyan nang nagpatibay ang kanyang pangalan. Hindi na lamang isang nurse, kundi isang huwaran ng tapang at katapatan sa loob ng ospital at sa labas nito. Sa mga araw na lumipas matapos ang eskandalong sumabog sa ospital, naging mas malinaw ang kinabukasan ni Isadora. Matapos ang pagsusuri ng mga ebidensya at mga testimonya mula sa mga nurse, doktor at higit sa lahat kay Don Armando, agad na nagsampa ng kaso laban sa kanya ang pamilya at mga otoridad. Ang babaeng minsang kinaiinggitan at hinahangaan dahil sa kanyang ganda at yaman ay ngayon nakaposas
at nakaupo sa isang malamig na silid ng istasyon ng pulisya. "Senyo, Senyora Isadora Alvarez, kayo ay inaakusahan ng pangkang pagpatay at pananabutahe sa kalusugan ng inyong asawa. Mayroon kayong karapatang manahimik," mariing wika ng opisyal na nagbasa ng kanyang karapatan. Ngunit sa halip na tumahimik, nagwala siya. "Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Ako ang asawa ni Armando. Ako ang may-ari ng lahat ng ito." Ngunit ang mga salita niya'y wala ng halaga. Sa mga matang nakatingin sa kanya, mga pulis, mga reporter at mga taong minsang humahanga, nakikita niya ang puot at panghuhusga. Habang nakabimbin ang kaso, lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa kanyang lihim. Napatunayan sa investigasyon na matagal na niyang binabalak ang pagtanggal kay Don Armando. Ayon sa mga dokumentong nakuha mula sa kanyang lihim na bangka account, milyon-milyong piso na ang nailipat niya sa iba't ibang transaksyon. "Senyo, Senyora." Anong nang investigador sa gitna ng interogasyon? Bakit ninyo gustong alisin sa landas ang asawa ninyo? Hindi ba sapat ang marangyang buhay na ibinigay niya? Mumiti si Isadora, malamig at puno ng panunuya. "Hindi nyo naiintindihan, ang yaman ay hindi dapat manatili sa kamay ng matanda at mahina. Ako ang may karapatan dito." "Ako ang mas karapat-dapat," natahimik ang mga pulis. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpabigat ng kaso laban sa kanya. Dahil malinaw na ito'y motibong sakim at puno ng kasamaan. Habang nasa kulungan si Isadora, unti-unti nang kumalat ang balita ng kanyang pagbagsak. Sa kanilang lipunan na dati sumasamba sa kanyang kagandahan at karangyaan, ngayon ay tinalikuran siya ng lahat. Sa isang party ng mga alta sosyedad, maririnig ang usapan ng mga ginang. "Grabe, hindi ko inakalang magagawa iyon ni Isadora. Akala ko ba, perfect couple sila ni Don Armando? Hindi pala. Dati siya ang pinakakilalang babae sa mga charity event. Ngayon, isa na lang siyang kriminal." Ang dating larawan ng isang babaeng kinaiinggitan sa mga magazine ay tuluyan ng nabura, napalitan ng imaheng may dalang kahihiyan. Mas mabigat pa rito, nalaman ng publiko ang kanyang lihim na relasyon sa isang mas batang lalaki. Sa investigasyon, natuklasan na may isa siyang kinakasama sa labas ng kasal na siyang tinutustusan gamit ang pera ni Don Armando. Lumabas ang mga larawan nila, magkahawak kamay sa ibang bansa, nakangiti at walang pakialam sa mga obligasyon sa pamilya. Naging malaking eskandalo ito. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa mga diaryo at balita, hindi bilang asawa ng bilyonaryo, kundi bilang isang taksil at mapanganib na babae. Ang kanyang act, na noon ay labis na ipinagmamalaki siya, ay tuluyang lumayo. "Ayokong makita ka, Mama," iyak ng bata nang minsang dinala ito sa kulungan upang magsalita. "Sinaktan mo si Papa at sinaktan mo rin ako." Ang mga salita ng sariling anak ang tuluyang nagdurog sa puso ni Isadora. Sa loob ng kulungan, hindi mapigilan ni Isadora ang mapaluhod sa sahig. Ang mga kamay na dati sanay humawak ng mamahaling alahas, ngayon ay nakagapos ng malamig na bakal. Ang mga mata na dati puno ng pagmamalaki ay nayoy puno ng luha at bighati. Paano nangyari ito? Mahina niyang bulong sa sarili. "Lahat ay para sa akin. Lahat ay para sa akin." Ngunit sa wakas, napagtanto niyang ang lahat ng kanyang ginawa ay nagbalik sa kanya ng mas mabigat na kapalit. Nawalan siya ng asawa, ng yaman, ng respeto at higit sa lahat, ng pamilya. Sa labas ng kulungan, habang pinagmamasdan ng publiko ang pagbagsak ng isang ginang na minsang hinahangaan, naroon si Clarissa sa tabi ni Don Armando. Abalang inaalagaan siya. Sa gitna ng lahat, nanatiling matatag ang nurse na siyang dahilan kung bakit natuklasan ang lahat ng kasinungalingan. At habang bumabagsak ang mundo ay Isadora, lalong lumalapas ang pangalan ni Clarissa bilang simbolo ng katapatan at katapangan. Sa isang iglap, nagkapalit ang kanilang kapalaran. Ang ginang na nakalublob sa yaman ay ngayoy nakalublob sa kahihiyan. Samantalang ang mahirap na nurse ay itinataas ng lahat bilang huwaran ng bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang bumagsak si Isadora,
nagsimula na ring unti-unting makabawi si Don Armando. Sa ospital, araw-araw ay kasama niya si Clarissa. Siya ang nag-aasikaso ng kanyang pagkain, nagmo-monitor ng kanyang vital signs at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Hindi naging madali ang paggaling, ngunit para kay Don Armando, sapat na ang katotohanang ligtas na siya mula sa lason at panlilinlang. Isang umaga, habang nakaupo siya sa wheelchair sa balkonahe ng ospital, pinagmamasdan ang liwanag ng araw. Lumapit si Clarissa, dala ang gamot. Don Armando, oras na po ng gamot ninyo. Inumin po natin para patuloy ang inyong paggaling. Mumiti si Don Armando at tinanggap ang baso ng tubig. Alam mo, Clarissa, mahina ngunit taimtim niyang wika, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na mararanasan ang araw na ito. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Namula ang mga mata ni Clarissa, ngunit numiti pa rin siya. Huwag niyo pong isipin iyon, Don Armando. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ang mahalaga po, buhay kayo at gumagaling. Kasabay ng paggaling ng kanyang katawan, nagsimula ring magbago ang pananaw ni Don Armando. Kung dati masyado siyang nagtitiwala sa anyo ng karangyaan at sa kanyang asawa, ngayon ay mas maingat na siya sa mga taong nasa paligid niya. Maging ang kanyang mga abogado at business partner ay sinimulan niyang suriin ng mabuti. Isang gabi, habang nasa pribadong silid ng ospital, kinausap niya si Clarissa. Matagal akong naging bulag. Ang akala ko, lahat ng nakapaligid sa akin ay mapagkakatiwalaan. Pero sa huli, ang mismong pinakamalapit sa akin ang nagtangkang pumatay. Kaya mula ngayon, gusto kong maging mas maingat. Tumamo si Clarissa. Mahalaga po na piliin natin kung sino ang tunay na may malasakit sa atin. Minsan, hindi pera o posisyon ang sukatan ng katapatan. Napangiti si Don Armando at marahang tinapik ang kamay niya. Ikaw ang patunay niyan, Hija. Nang makalabas siya sa ospital, sinalubong siya ng kanyang mga empleyado at ilang miyembro ng pamilya na naiwan pa ring tapat sa kanya. Nagpatawag siya ng pulong sa kanyang opisina. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pagkakabalaho sa karamdaman, muling narinig ang tinig niya na may otoridad. Mga kasama, panimula ni Don Armando, alam kong maraming bulong-bulungan tungkol sa nangyari sa akin. Totoo, muntik na akong mawala dahil sa pantataksil ng sariling asawa. Pero heto ako, buhay pa rin. At mula ngayon, nais kong maging mas matatag ang ating kumpanya, mas tapat sa ating mga empleyado at kliyente. Tahimik ang lahat, nakikinig. May ilan pang napaluha dahil sa muling pagbabalik ng kanilang pinuno. Hindi ko hahayaang sirain ng isang tao ang lahat ng pinaghirapan natin, dagdag pa niya. At sisiguraduhin kong mula ngayon, mas lalo tayong lalago, hindi lamang sa yaman, kundi sa tiwala at respeto. Habang adala si Don Armando sa pagbabalik ng kanyang negosyo, hindi niya kinalimutan ang personal niyang buhay. Madalas niyang kausapin si Clarissa, hindi lang bilang nurse, kundi bilang isang taong nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Isang hapon habang magkasama silang naglalakad sa hardin ng ospital para sa kanyang therapy, bigla siyang nagsalita. Clarissa, alam mo ba, hindi na ako natatakot sa kamatayan. Ang kinatatakutan ko na lang ay ang muling masaktan ng mga taong akala ko'y mahal ako. Pero dahil sa iyo, muli akong natutong maniwala. Napatingin si Clarissa sa kanya. Medyo nahihiya. Napakalaki naman po ng tiwala ninyo sa akin. Karapat-dapat ka, sagot ni Don Armando. May ngiting puno ng pasasalamat. Hindi nagtagal, nagsimula na ring ayusin ni Don Armando ang mga problemang iniwan ni Isadora. Nalaman niya na marami itong pinasok na transaksyon na nagdulot ng butas sa kanilang kumpanya. Kaya't araw at gabi, kasama ang kanyang mga abogado at accountant, ay tinahak niya ang mahirap na daan ng pagbabalik. Sir, wika ng kanyang abogado isang gabi. Malaki ang pinsalang iniwan ni Senyora Isadora. Ngunit kung magsumakap tayo, maaari pa nating maibalik ang lahat. Pumango si Don Armando. Ibabalik natin ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa atin. Sa mga salitang iyon, muling nagliwanag ang pag-asa ng kumpanya. Sa mga mata ng publiko,
naging simbolo si Don Armando ng muling pagbangon. Kung dati kilala siya bilang isang bilyonaryo na may marangyang buhay, ngayon ay tinitingnan siya bilang isang tao na dumaan sa trahedya, ngunit hindi nagpadaig. At sa kanyang tabi, palaging naroon si Clarissa. Siya ang kasama sa bawat therapy, sa bawat paglalakad, at sa bawat pagpupulong kung saan kailangan niya ng lakas ng loob. Isang gabi bago siya umuwi, kinausap siya ni Don Armando habang magkasama silang nagkakape. Clarissa, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero isang bagay ang malinaw, mula nang dumating ka, nagbago ang lahat. At sisiguraduhin kong ang kabutihan mo ay hindi kailanman mawawala sa alaala ko. Ngumiti si Clarissa, ang kanyang mga matay kumikislap sa liwanag ng ilaw. Hindi ko po hinangad ang kapalit. Ang mahalaga po, buhay kayo at muli kayong napabangon. Sa gabing iyon, parehong nakadama ng katahimikan at pag-asa ang dalawa. Para kay Don Armando, ito'y bagong simula. Para kay Clarissa, ito'y patunay na ang isang mahirap na nurse ay kayang magdala ng pagbabago. Hindi lamang sa buhay ng isang tao, kundi sa buong mundo ng mga taong umaasa. Matapos ang eskandalong yumanig sa ospital at ang unti-unting pagbangon ni Don Armando, nagsimula ring magbago ang kapalaran ni Clarissa. Hindi na siya basta isang hamak na nurse na tinitingnan lamang ng iba bilang tagapagsalin ng gamot at tagabantay ng pasyente. Ang kanyang pangalan ay kumalat hindi lang sa ospital kundi maging sa ibang institusyong medikal. Siya ang nurse na may tapang, integridad at malasakit na kayang isugal ang lahat para sa kaligtasan ng pasyente. Isang araw, pinatawag siya ni Don Armando sa opisina ng kanyang foundation. Nakasuot na muli ito ng formal na damit, bagaman halatang patuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling. Sa gitna ng mesa ay naroon ang ilang dokumento. Clarissa, panimula ng matanda, hindi ko magipapaliwanag kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo. Kaya't mula ngayon, nais kong ilagay ka sa isang posisyon na nararapat sa iyo. Hindi ka na basta nurse lamang. Gusto kong pamunuan mo ang aking sariling medical team. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ako po? Pamunuan ang isang team? Tumango si Don Armando, mainiting puno ng tiwala. Oo, nakita ko ang galing mo, hindi lamang sa medisina kundi pati sa pamumuno at tapang. Kailangan ng ospital ng isang tulad mo, isang taong hindi natatakot lumaban para sa tama. Ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula na si Clarissa bilang head nurse ng isang espesyal na departamento. Sa unang pagkakataon, siya na ang nagdidikta ng mga schedule, ang nag-aasikaso ng training para sa mga batang nurse at ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang koponan. Nurse Clarissa, ano po ang gagawin namin kung may pasyente na hindi sumusunod sa gamutan? Tanong ng isa niyang staff. Ngumiti siya at mahinahong sumagot. Naging tandaan, hindi lang gamot ang kailangan ng pasyente. Kailangan nila ng pangunawa at pakikinig. Ang trabaho natin ay hindi lang magpagaling ng katawan, kundi magbigay din ng lakas ng loob. Ang kanyang mga salita ay naging gabay ng kanyang koponan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang hinahangaan hindi lamang ng kanyang mga kasama, kundi pati na rin ng mga pasyente at kanilang pamilya. Ngunit higit sa lahat, naging inspirasyon siya sa mga pasyente mismo. Isang beses lumapit sa kanya ang ina ng isang batang pasyente na may malubhang sakit. Nurse Clarissa, umiiyak na sabi ng ginang, "Maraming salamat po. Hindi lang katawan ng anak ko ang pinagaling ninyo, kundi pati puso namin. Dahil sa tapang at kabutihan ninyo, natututo kaming lumaban." Napaluha rin si Clarissa at niyakap ang ginang. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang tungkulin ay mas malalim pa kaysa sa propesyon. Ito'y isang misyon ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, napansin din ng mas mataas na pamunuan ng ospital ang kanyang husay. Nominado siya bilang isa sa mga Outstanding Nurse of the Year at sa isang malaking pagtitipon, siya mismo ang pinangalanang nagwagi. Habang nakatayo siya sa entablado, hawak ang tropeyo, hindi niyang maiwasan maalala ang kanyang pinagmulan. Ang baryong maliit,
ang kanyang ina na namatay dahil sa kakulangan ng tamang alaga, at ang kanyang kapatid na si Miguel na patuloy na nangangailangan ng kanyang suporta. Kung may natutununan po ako, panimula niya sa kanyang talumpati, ito po ay ang katotohanan walang maliit na tao kung may tapang at malasakit. Nasa kamay po ng bawat nurse, bawat doktor, at bawat tao may malasakit ang kakayahang baguhin ang buhay ng iba. At kahit mahirap ka, kaya mong maging ilaw ng iba. Tumindig ang mga tao at sabay-sabay na pumalakpak. Sa kanyang bagong posisyon, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Madalas pa rin siyang bumibisita sa mga ward ng mahihirap na pasyente. Nagdadala ng tulong at nagbibigay ng libreng serbisyo. Sa tuwing nakikita siya ng mga batang nurse, lagi nilang nakikita ang halimbawa ng isang taong hindi tumalikod sa kanyang pinagmulan. At sa piling ni Don Armando, lalo siyang napalapit. Hindi na lamang siya nurse sa mata ng bilyonaryo, kundi isang kasama sa laban, isang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng tiwala at malasakit. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa hardin ng ospital, biglang nagsalita si Don Armando. "Clarissa, alam mo ba, hindi lang ako nagkaroon ng bagong pagkakataon mabuhay. Nagkaroon din ako ng dagong pananaw, at ang pananaw na iyon ay dahil sa'yo." Nagulat si Clarissa, hindi alam ang isasagot. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ng matanda, alam niyang totoo ang bawat salita. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumawak ang kanyang impluwensya. Siya na ngayon ang tinuturing na haligi ng ospital, at ang kanyang pangalan ay nagsilbing sagisag ng katapangan. Sa kanyang paglalakbay, naunawaan niya ang isang mahalagang aral. Ang kapalaran ay maaaring magbago, gaano mang kahirap ang pinagmulan mo. At ang kanyang kwento, mula sa isang mahirap na batang nangangarap hanggang sa isang head nurse na hinahangaan, ay patunay na ang isang tao ay kayang magtagumpay sa pamamagitan ng sipag, tiwala at pagmamahal sa kapwa. Bagaman unti-unti nang umaangat ang pangalan ni Clarissa sa larangan ng medisina, hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok na darating. Sa katunayan, kasabay ng pag-angat ng kanyang reputasyon ay ang mga bagong hamon na kailangang harapin. Mga hamon na hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Isang araw, habang abala siya sa pamamahala ng kanyang team, lumapit sa kanya ang direktor ng ospital. "Clarissa," wika nito, "natanggap ng ospital ang balita mula sa ibang bansa. May mga ospital sa Singapore at Dubai na interesado sa iyong serbisyo. Ipinagmamalaki ka namin, pero nasa sa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo." Nagulat si Clarissa. Hindi niya inasahan na sa maikling panahon, makakakuha siya ng alok mula sa ibang bansa. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang kapatid na si Miguel at ang kanyang amang naiwan sa baryo. "Maraming salamat po, doktor," sagot niya. "Ngunit kailangan ko pong pag-isipan ng mabuti. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko dito." Samantala, nagsimulang kumalat ang mga tsismis na siya raw ay ginagamit lamang ni Don Armando para sa publicity ng kumpanya. May mga taong inggit sa kanyang posisyon at nagbabalak siyang sirain. Naku, kaya lang naman siya umangat ay dahil kay Don Armando. Kung hindi dahil sa bilyonaryo, baka hanggang staff nurse lang siya. Bulong ng isang senior nurse na hindi matanggap ang mabilis na pag-angat ni Clarissa. Narinig ni Clarissa ang mga bulungang iyon minsang dumadaan sa hallway, ngunit pinili niyang huwag magpatalo. Sa halip, lalo niyang pinagtibay ang kanyang dedikasyon. "Hindi ako magpapatinag," bulong niya sa sarili. "Alam ko ang totoo at iyon lang ang mahalaga." Isang gabi, habang nasa kanyang maliit na inuupahang apartment, tumawag ang kanyang ama mula sa baryo. Mahina na ang boses nito, tila ba nagtatago ng pag-aalala. "Anak," wika ng kanyang ama, "naririnig ko ang pangalan mo kahit dito sa probinsya. Ipinagmamalaki kita, pero sana'y wag mong kalimutan ang sarili mo.
Baka masyado ka nang napapagod. Napaluha si Clarissa. Tay, ginagawa ko lang po ito para sa inyo ni Miguel. Para hindi na kayo mahirapan. Para hindi na maulit ang nangyari kay nanay. Alam ko anak, pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan mong pasanin mag-isa. Sagot ng ama, puno ng karunungan. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang pagsubok. Dumalaw si Miguel sa ospital upang bisitahin siya. Ngunit habang nasa lobby, bigla itong hinimatay. Agad siyang dinala sa emergency room at doon nalaman ni Clarissa na may lumalalang kondisyon ang kanyang kapatid na hindi pa nila natutuklasan ng maaga. Mukhang kailangan niyang sumailalim sa mas malalim na pagsusuri, paliwanag ng doktor. Hindi pa malala pero hindi rin pwedeng ipagwalang bahala. Nang marinig iyon, bumigat ang dibdib ni Clarissa. Para bang bumalik ang alaala ng kanyang ina na hindi na isalba dahil sa kakulangan ng tamang alaga. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Miguel, huwag kang mag-alala. Mahigpit niyang sabi habang hawak ang kamay ng kapatid. Nandito na ako at sisiguraduhin kong gagaling ka. Habang sabay niyang hinaharap ang mga bagong alok sa trabaho, ang mga tsismis sa ospital at ang karamdaman ng kanyang kapatid, lalong tumibay si Clarissa. Natutunan niyang ang pag-angat ay hindi nagtatapos sa tagumpay, kasabay nito ang mas mabibigat na responsibilidad. Isang gabi, kinausap siya ni Don Armando. Clarissa, alam kong mabigat ang mga pinagdadaanan mo ngayon. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung may kailangan ka, narito ako. Huwag mong isipin na burden ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto pa ako. Napaluha si Clarissa at mahina siyang ngumiti. Maraming salamat po, Don Armando. Minsan, pakiramdam ko ay ang dami kong pinapasan. Pero dahil sa inyo, natututo akong lumaban pa. Sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang balansihin ang lahat. Ngunit kailangan ko pong pag-isipan ng mabuti. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko dito. Samantala, nagsimulang kumalat ang mga chismis na siya raw ay ginagamit lamang ni Don Armando para sa publicity ng kumpanya. May mga taong inggit sa kanyang posisyon at nagbabalak siyang sirain. Naku, kaya lang naman siya umangat dahil kay Don Armando. Kung hindi dahil sa bilyonaryo, baka hanggang staff nurse lang siya. Bulong ng isang senior nurse na hindi matanggap ang mabilis na pag-angat ni Clarissa. Narinig ni Clarissa ang mga bulungang iyon minsang dumadaan sa hallway, ngunit pinili niyang huwag magpatalo. Sa halip, lalo niyang pinagtibay ang kanyang dedikasyon. Hindi ako magpapatinag, bulong niya sa sarili. Alam ko ang totoo at iyon lang ang mahalaga. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang head nurse. Pinanindigan ang kanyang pangalan sa kabila ng chismis at higit sa lahat, buong puso niyang inalagaan ang kanyang kapatid na si Miguel. At sa lahat ng ito, lalong lumalim ang kanyang paniniwala na ang buhay ay hindi tungkol sa kayamanan o posisyon. Ito'y tungkol sa kung paano ka lalaban, kung paano ka magmamahal, at kung paano ka tatayo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa puso ni Clarissa, malinaw ang kanyang pangarap. Hindi lamang maging isang mahusay na nurse, kundi maging isang taong magpapatuloy ng liwanag sa buhay ng iba. Kahit gaano kadilim ang mundong kanyang ginagalawan. Bagaman unti-unti nang umaangat ang pangalan ni Clarissa sa larangan ng medisina, hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok na darating. Sa katunayan, kasabay ng pag-angat ng kanyang reputasyon ay ang mga bagong hamon na kailangang harapin. Mga hamon na hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Isang araw, habang abala siya sa pamamahala ng kanyang team, lumapit sa kanya ang direktor ng ospital. Clarissa, wika nito. Natanggap ng ospital ang balita mula sa ibang bansa. May mga ospital sa Singapore at Dubai na interesado sa iyong serbisyo. Ipinagmamalaki ka namin, pero nasa sa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo. Nagulat si Clarissa. Hindi niya inasahan na sa maikling panahon makakakuha siya ng alok mula sa ibang bansa. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang kapatid na si Miguel at ang kanyang amang naiwan sa baryo. Maraming salamat po, Doktor.
Sagot niya. Isang gabi, habang nasa kanyang maliit na inupahang apartment, tumawag ang kanyang ama mula sa baryo. Mahina na ang boses nito, tila ba nagtatago ng ag-aalala. Anak, wika ng kanyang ama, naririnig ko ang pangalan mo kahit dito sa probinsya. Ipinagmamalaki kita, pero sana'y huwag mong kalimutan ang sarili mo. Baka masyado ka nang napapagod. Napaluha si Clarissa. Tay, ginagawa ko lang po ito para sa inyo ni Miguel. Para hindi na kayo mahirapan. Para hindi na maulit ang nangyari kay nanay. Alam ko anak, pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan mo pasaning mag-isa. Sagot ng ama, puno ng karunungan. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang pagsubok. Dumalaw si Miguel sa ospital upang bisitahin siya. Ngunit habang nasa lobby, bigla itong hinimatay. Agad siyang dinala sa emergency room at doon nalaman ni Clarissa na may lumalalang kondisyon ang kanyang kapatid na hindi pa nila natutuklasan ng maaga. Mukhang kailangan niyang sumailalim sa mas malalim na pagsusuri. Paliwanag ng doktor, hindi pa malala pero hindi rin pwedeng ipagwalang bahala. Nang marinig yon, bumigat ang dibdib ni Clarissa. Para bang bumalik ang alaala ng kanyang ina na hindi na isalba dahil sa kakulangan ng tamang alaga. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Miguel, huwag kang mag-alala. Mahigpit niyang sabi habang hawak ang kamay ng kapatid. Nandito na ako at sisiguraduhin kong gagaling ka. Habang sabay niyang hinaharap ang mga bagong alok sa trabaho, ang mga tsismis sa ospital at ang karamdaman ng kanyang kapatid, lalong tumibay si Clarissa. Natutunan niyang ang pag-angat ay hindi nagtatapos sa tagumpay. Kasabay nito ang mas mabibigat na responsibilidad. Isang gabi, kinausap siya ni Don Armando. Clarissa, alam kong mabigat ang mga pinagdadaanan mo ngayon, ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung may kailangan ka, narito ako. Huwag mong isipin na burden ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto pa ako. Napaluha si Clarissa at mahina siyang ngumiti. Maraming salamat po, Don Armando. Minsan, pakiramdam ko ay ang dami kong pinapasan. Pero dahil sa inyo, natututo akong lumaban pa. Sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang balansehin ang lahat. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang head nurse, pinanindigan ang kanyang pangalan sa kabila ng tsismis, at higit sa lahat, buong puso niyang inalagaan ang kanyang kapatid na si Miguel. At sa lahat ng ito, lalong lumalim ang kanyang paniniwala na ang buhay ay hindi tungkol sa kayamanan o posisyon. Ito'y tungkol sa kung paano ka lalaban, kung paano ka magmamahal, at kung paano ka tatayo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa puso ni Clarissa, malinaw ang kanyang pangarap, hindi lamang maging isang mahusay na nurse, kundi maging isang taong magpapatuloy ng liwanag sa buhay ng iba, kahit gaano kadilim ang mundong kanyang ginagalawan. Nang madiagnose ang sakit ni Miguel, naging mas mahirap para kay Clarissa ang balansehin ang kanyang trabaho at personal na buhay. Sa tuwing matatapos ang kanyang shift sa ospital, agad siyang dumidiretso sa ward kung saan naka-confine ang kapatid. Si Miguel, bagamat bata pa, ay halatang pagod sa mga pagsusuri at gamutan. Ngunit sa kabila nito, pinipilit niyang ngumiti tuwing makikita ang kanyang ate. Ate, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Wika ni Miguel habang nakahiga, mahina ngunit may tapang. Ngumiti si Clarissa, bagaman nagpipigil ng luha. Oo, kaya mo at nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang mga gamot, ang mga test at ang mga operasyon na maaaring kailanganin ay nangangailangan ng malaking halaga. Alam niyang kahit pa tumataas na ang kanyang posisyon bilang head nurse, hindi sapat ang kanyang kinikita upang tustusan ang lahat. Isang gabi, habang nagbabantay kay Miguel, dumating si Don Armando, dala ang ilang dokumento at isang envelope. Clarissa, panimula niya. Nalaman ko ang tungkol kay Miguel. Huwag mong isipin na nakikialam ako, pero gusto kong tumulong. Narito
ang isang paunang pondo mula sa foundation na itinatag ko. Para ito sa mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan. At gusto kong maging una si Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Don Armando, hindi ko po alam kung paano ako makakapagpasalamat. Pero baka sabihin ng iba, sinasamantala ko kayo. Muwiti si Don Armando. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, maililigtas natin ang buhay ng kapatid mo. At tandaan mo, utang ko sa iyo ang buhay ko. Hayaan mong masuklian ko iyon. Hindi na napigilan ni Clarissa ang kanyang luha at mahigpit na niyakap ang matanda. Kasabay ng gamutan ni Miguel, dumating din ang isa pang pagsubok. Ang kanyang sariling ama ay nagkasakit dahil sa sobrang pagod sa bukid. Isang araw, tinawagan siya ng kanilang kapitbahay sa probinsya. Clarissa, sabi ng matandang babae sa kabilang linya, ang tatay mo ay halos hindi na makabangon. Wala na siyang lakas. Kailangan mo siyang makita. Mabilis siyang umuwi sa probinsya kinabukasan. Pagdating niya, nadatnan niyang nakahiga sa lumang papag ang kanyang ama. Payat at maputla. Anak, mahinan sambit ng matanda. Pasensya ka na, hindi ko na yata kayang magtrabaho pa. Nahihirapan na ako. Lumuhod si Clarissa sa tabi ng kanyang ama. Tay, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Wala na kayong dapat pasanin. Ako na po ang tatayong haligi ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maiwasan ni Clarissa na makaramdam ng matinding pagod. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang nagpunyagi. Gabi-gabi pinagpapalit-palit niya ang oras sa ospital para sa kanyang mga pasyente, sa kanyang kapatid na si Miguel, at sa kanyang ama na ngayon ay kailangan din ng gamutan. Minsang nakatulog siya sa upuan, sa tabi ng kama ni Miguel. Ginising siya ng batang kapatid. Ate, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung pwede lang, ako na ang magtatrabaho para makatulong sa'yo. Mumiti si Clarissa at hinaplos ang buhok ng kapatid. Hindi mo na kailangan gawin yon, Miguel. Ang pangarap ko ay gumaling ka at mabuhay ng normal. Ako na ang bahala. Habang lumalala ang mga pagsubok sa pamilya, lalo ring lumalim ang ugnayan ni Clarissa at ni Don Armando. Hindi lamang siya basta pasyente na inalagaan niya dati, ngayon ay parang naging haligi rin ng kanyang lakas. Madalas siyang bisitahin ng matanda at hatira ng pagkain o gamot para kay Miguel at sa kanyang ama. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa koridor ng ospital, nagsalita si Don Armando. Clarissa, minsan iniisip ko, paano mo nagagawang maging matatag sa lahat ng ito? Ako, halos gumuho ang mundo ko nang madiskubre ko ang pagtataksil ni Isadora. Pero ikaw, sabay-sabay mong pinapasan ang lahat at hindi ka pa rin sumusuko. Huminga ng malalim si Clarissa bago sumagot. Dahil po wala akong pagpipilian, kung ako ang bibigay, sino ang aasahan ng pamilya ko? Kailangan kong tumindig. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila. Napangiti si Don Armando at tumango. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay higit pa sa isang nurse. Isa kang tunay na mandirigma. Sa kabila ng lahat ng hirap, may unti-unting liwanag na sumisilip. Nagkaroon ng mas maayos na gamutan si Miguel. Habang lumilipas ang mga buwan, dahan-dahan itong lumalakas. Ate, nakakalakad na ako ng mas matagal ngayon. Masayang sabi ni Miguel isang araw habang tinutulungan siyang maglakad sa pasilyo. Halos maluha si Clarissa sa tuwa. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Konti na lang, makakabalik ka na sa normal. At sa kanyang puso, alam niya. Kahit gaano kabigat ang laban, basta't may tiwala at pagmamahal, walang imposibleng makamit. Sa panahong iyon, mas lalong napatunayan ni Clarissa na ang pamilya ang kanyang lakas at ang kanyang propesyon bilang nurse ay hindi lang trabaho kundi isang misyon. Isang misyon na magligtas ng buhay, magbigay ng pag-asa at magpatuloy sa laban kahit gaano kahirap ang daan. Habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Miguel at natututo na ring magpahinga ang kanyang ama, napagtanto ni Clarissa na hindi pwedeng hanggang sa pamilya niya lamang ang kanyang sakripisyo. Nakita niya sa ospital ang napakaraming bata at matatandang walang sapat na kakayahan upang makapagpagamot. Tuwing dumadaan siya sa charity ward, kitang-kita niya ang tareong lungkot na naranasan niya noong nawala ang kanyang ina. Isang kalagayan na hindi sana mangyayari kung may sapat na tulong.
Isang araw, tinawag siya ni Don Armando sa kanyang opisina. Nakasuot na muli ito ng pormal na barong at tila mas malakas na kaysa dati. Clarissa, panimula niya, hindi ko matatawaran ang ginawa mong pagliligtas sa akin at sa iyong pamilya. Kaya gusto kong tulungan kang palawakin ang iyong misyon. Nais kong itatag natin ang isang foundation, isang samahan na magbibigay ng libreng gamutan sa mga mahihirap. At gusto kong ikaw ang mamuno. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ako po? Mamuno ng foundation? Mumiti si Don Armando. Oo. Sino pa ba ang mas may karapatan kundi ang taong naranasan mismo ang sakit ng kahirapan at pinili pa ring tumulong sa iba kahit walang-wala siya? Alam kong kakayanin mo ito. Hindi naging madali ang simula. Sa unang buwan, tinipon nila ang ilang doktor, nurse at mga medical volunteer na handang magbigay ng serbisyo. Gumawa sila ng mobile clinic na umiikot sa iba't ibang baryo upang magbigay ng libreng check-up, gamot at operasyon. Isang eksena ang tumatak kay Clarissa. Isang batang babae na may malubhang hika ang dinala ng kanyang ina sa kanilang mobile clinic. Wala po kaming pera para makabili ng gamot. Hikbi ng ina. Matagal ko nang pinapabayaan ang anak ko dahil wala kaming maipambili. Lumuhod si Clarissa at hinawakan ang bata. Huwag kang mag-alala, nandito na kami. Hindi ka na maghihirap pa. At mula noon, sinigurado niyang may sapat na supply ng gamot para sa mga bata sa kanilang mga outreach. Habang lumalawak ang foundation, dumating din ang ilang pagsubok. May mga politiko at negosyante na nagtatangkang gamitin ang kanilang organisasyon para sa pansariling interes. Isang gabi, dumating si Ginoong Ramirez, isang kilalang negosyanteng may masamang reputasyon. Clarissa, sabi nito habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa, kung papayag kang gamitin ang foundation para sa aking mga proyekto, sisiguraduhin kong dadaloy ang pera at mas marami kang matutulungan. Ramdam ni Clarissa ang pang-uudyok, ngunit diretsahan niyang tumugon. Pasensya na po, Ginoo. Ang layunin ng foundation ay para sa mahihirap, hindi para sa pansariling interes. Mas gugustuhin kong kumonti ang pondo kaysa masira ang prinsipyo ng aming misyon. Tumayo ang lalaki at ngumisi ng may panunuya. Mag-ingat ka, Clarissa. Hindi lahat ng laban ay kaya mong harapin ng mag-isa. Ngunit sa puso ni Clarissa, buo ang kanyang paninindigan. Hindi ako mag-iisa. Nandito ang mga taong naniniwala sa akin. Habang patuloy ang kanilang programa, mas lalo ring lumalalim ang ugnayan ni Don Armando at Clarissa. Madalas silang magkasama sa mga outreach, nagtutulungan upang mas marami pang matulungan. Sa tuwing nakikita ni Don Armando ang malasakit ng nurse, lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Isang gabi, matapos ang matagumpay na medical mission sa isang probinsya, nakaupo sila sa harap ng isang bonfire kasama ang ibang volunteer. Lumapit si Don Armando at tahimik na nagsalita, Clarissa, hindi lang ako humahana sa iyong tapang. Higit pa roon, nakikita ko na ikaw ang dahilan kung bakit muli akong nabuhay. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Namula si Clarissa at hindi agad nakasagot. Ngunit sa kanyang mga mata, ramdam ni Don Armando ang pasasalamat at pagmamahal na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Samantala, sa ospital, patuloy na bumubuti si Miguel at nagsimula na itong mag-aral muli. Ang kanyang ama naman ay nakalipat sa Maynila upang mas malapit sa gamutan. Anak, sabi ng kanyang ama, ngayon naiintindihan ko kung bakit ka nagiging matatag, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Niyakap ni Clarissa ang kanyang ama. Oo tay, ito ang pangarap ni nanay noon, na maging ilaw tayo sa iba at sisiguraduhin kung hindi masasayang ang kanyang alaala. Habang lumalawak ang foundation at mas marami pang natutulungan, mas marami ring tao ang lumalapit kay Clarissa. Ang ilan ay humihingi ng payo, ang iba'y nag-aalok ng tulong. Ngunit sa bawat tagumpay at hamon, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi ako espesyal, wika niya minsang kinausap ng isang batang nurse. Ako'y isang tao lamang na pinili ang tama. Kahit gaano kahirap, kaya mo rin ito, kaya nating lahat. Sa kanyang mamasalita at gawa,
Naging huwaran siya hindi lamang sa larangan ng medisina, kundi sa buong komunidad. At habang patuloy na lumalawak ang kanyang misyon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa puso ni Clarissa, buo ang kanyang paniniwala na ang isang mahirap na nurse ay kayang baguhin ang mundo. Isa-isang buhay, isa-isang pasyente at isa-isang kwento.